Sakit sa ulo ng mga kapatid nating motorista ang mabangga ang kanilang sasakyan at mauwi sa singilan ng danyos o demandahan. Gaya na lang ng inilapit sa atin ni LG Galan. Attorney, yung nakabangga sa sasakyan namin, hindi na sumasagot sa mga tawag ko para bayaran nila ang pagpapaayos ng nasira sa sasakyan ko. Ayon sa naging kasulatan sa barangay at police station. Mayroon ding police report. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Ang unang dapat gawin ay magpadala ng demand letter upang singilin siya sa inyong napagkasunduan na ipapaayos niya ang nasira mong sasakyan. Kung hindi siya tutupad sa inyong usapan, pwede mo na siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Maaari kang magpagawa ng complaint affidavit o salaysay ng reklamo sa pinakamalapit na police station kung saan nangyari ang banggaan. Yung mga pulis na ang magdadala ng reklamo mo sa fiscal's office or kung sa Metro Manila yan nangyari, direct filing na yan sa Metropolitan Trial Court. Ang kasong reckless imprudence ay may parusa na multa at danyos katumbas ng pinsala na nagawa sa iyong sasakyan at pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Ito naman ang katanungan mula kay Leo Nabs. Attorney, nakadisgrasya yung kapatid ko. Gumawa kami ng letter of agreement sa loob ng police station kasama ang pamilya ng biktima. At nagpirmahan kami para maging legal yung agreement tungkol sa medication ni tatay noong April 23. Ngayon, gusto nilang baguhin yung agreement dahil meron daw silang gustong idagdag. Legal ba to? Legal po ang pagbabago ng anumang kasunduan basta may pagsang-ayon ang magkabilang panig. Kung hindi ka naman papayag sa kanilang gustong baguhin, hindi nila ito mababago. Kung hindi kayo magkakasundo, maaaring ituloy na nila yung pagsampa ng kaso laban sa kapatid mo. Hindi pwedeng gamitin ang inyong kasunduan para pigilan ang pagsampa ng kaso. Tandaan po ninyo na sa mga criminal cases, ang biktima ay testigo lamang ng gobyerno. Ang totoong complainant ay ang gobyerno. Kaya ang title ng mga criminal cases ay People of the Philippines versus yung akusado. Kaya kahit ayaw nang ituloy ng biktima ang pagsampa ng kaso, pwede pa ring ituloy ng gobyerno, lalo na kung meron pa namang ibang testigo na kayang magpatotoo sa mga pangyayari. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.